light shine so bright, you might go blind. Blind, blind. When I walk through the... So yun, hello guys, good morning and welcome back to our YouTube channel sa Minado Family. Kung bago pala kayo sa channel namin, huwag niyong kalimutang mag-like, share and subscribe, at huwag niyo rin kalimutang i-ring yung notification bell para lagi yung updated sa mga bago namin paparating na videos. So ngayong araw guys is Sunday, nag-decide ako na i-check yung sasakyan natin kung nasa tamang level pa ba yung mga fluids natin. Then check na natin yung ating hangin ng gulong natin, yung PSI ng gulong natin. So samahan nyo ako guys at tingnan natin kung nasa tamang level pa ba yung mga oil natin. Buksan muna natin yung hood natin guys para ano. Check din natin yung battery natin kung may mga corroded sign siya na ano, yung may mga ano para pag nag ano siya, pag mainit malamig ang panahon, hindi mahirap i-start kasi unang-una yun nga syempre old model na to, kumbaga second hand. So mahirap kapag malamig ang panahon. Kailangan check natin yung mga batteries natin kung maganda pa ba yung quality at saka yung mga connection niya is okay pa ba, hindi siya corroded o yun nga maraming mga corrosion ganon. Yan. Ngayon check natin yung oil. Check natin. So yun guys, ito is mainit yung oil nito guys, mainit. So yun, nandito siya sa may dulo. Yan guys, kung nakikita nyo dito, okay pa naman siya. Okay pa, isa pa. Yan. Okay. So okay siya guys, nasa tamang level pa naman siya. Yan. So okay pa siya. Kaka-change oil lang nito guys nung kailan ito change oil? December, parang December. November ganun. November siya change oil. So kinuha ko guys is synthetic oil, 8,000 miles. So hindi naman guys ako ganun ka mag-drive, yung kumbaga hindi ganun kalalayo yung mga drive ko. Malapit lang sa work, siguro mga 5 minutes lang ako pag especially ganitong winter, medyo nakastay lang kami sa bahay, hindi naman kami talaga lumalabas ng bahay. So yun, maganda rin yung may konting alam ka sa sasakyan, no? So yan, okay naman yung oil niya, pasok siya. So next natin i-check is yung coolant natin, kung tama pa ba sa level yung coolant natin, nasa level pa ba. Okay pa naman. Okay, nasa above minimum pa naman yung coolant natin. So okay pa. Yan, above minimum yung coolant. Check naman natin guys yung washer fluid naman natin. Check naman natin. Washer fluid. So dito naman yung sa bandang kaliwa. Washer fluid na.
So ayan, okay pa siya. Nasa max level pa halos. Hindi naman siya masyadong nagagamit. Kasi hindi naman ako ganun kaano pagka winter medyo frozen yung windshield mo. Hindi mo kailangang persahin para i-wipe yung ano mo, yung windshield mo kasi matigas yun. Unang-una pag ano masisira, madadamage yung windshield mo at the same time. Yan, magkakaproblema ka talaga. So, antayin mo siya ma-melt. Ang ginagawa ko pag start ko, buksan ko yung heater sa loob. So, magmi-melt yung ice sa front. So, yun. Tapos, pag nag-melt na yung ice sa front, doon ko pa lang lilinisin yung windshield. Utay-utayin ko siyang linisin para matanggal yung mga ice at magamit ko siya. Yan. So, brake fluid. Brake fluid naman tayo. Dito yan, brake fluid. Okay pa siya. Okay pa. Actually okay pa. So okay pa naman siya. Ayan. Okay pa siya. Yung battery natin, check natin kung corroded ba. Okay, hindi pa siya. Okay naman siya yung battery. Yan o, battery. So yung engine air filter nito kakapalit ko lang. So yun. Okay pa siya. So, check naman natin guys yung tire pressure niya, no? So, okay na to. Okay. So, yun, yun, kumuha tayo ng gauge doon sa sasakyan natin. Dito nakalagay lagi in case na kailanganin ko. So check natin yung PSI nya kung gaano pa ba kataas or naka below na ba siya or yun, nasa tamang tire inflator ano pa ba siya, nasa tamang tire pressure pa ba siya. So PSI, no, so pakita ko sa inyo guys is yan, nakashoot siya dyan guys as saglit. So nakikita nyo, nakashoot siya dyan guys as PSI, no, sa taas. So 00. So yun, so dito guys is may makikita ka na yun 210 kPa sa US siguro yan, parang US. Ito is yung ginagamit ko, 30 PSI sa front at saka sa rear, no. Yan, check nyo lang yung nasa gilid ng sasakyan nyo. Yan yung mga gamit nyo. Yan yung ang gamit na gulong sa front. Yan. Ito yan, 195, 65, R15, 89H. Yan, dyan makikita yung lahat. Ito yung PSI. So ngayon guys, i-check na natin. Yan, sa may gulong. So yun, balik tayo guys. At check na natin, oh. So nakaset na siya as PSI. Check na natin kung okay, pasok siya. 31. So 30. Ayan, 31. Yan, first tire 31. Yan, 31. Tire pressure tayo. Tapos check na rin natin mamaya yung cabin air filter natin. So 32. Okay pa siya.
So yun, okay na guys. Yung isa is 31. Kung nakikita nyo guys, 31. Yan, okay na 31 yun guys. So yung isa pa doon is 32. Yan. So ngayon, so ayun guys, at okay na nga. Okay na yung ano natin, no? So ngayon guys is off na natin to. Balik natin dito. Tapos check na natin yung ating cabin air filter naman tayo. Yan, check natin yan. So yun, pasok dito na sa may ano tayo naman, sa may cabin air filter tayo, no. So ito yung binili ko sa may Costco na perfume. Ilalagay mo na siya sa aircon. Yan. So tanggalin natin yung ano ng cabin air filter natin. Check natin siya kung okay pa ba siya. May dalawang ano lang yan dito, lock. Tanggalin natin yung lock. Then check natin yung filter niya kung okay pa ba or madami na. Let's see. So yun, medyo bilis dumumi. Grabe. Ayan guys, oh. Siguro ano ko na ito papalitan sa sunod na day off ko na lang siguro. Mura lang naman to guys, nasa $12 lang naman yata ito, parang. Ayan guys, air filter, no? Yan. Yan lang guys. Check lang natin yan. Kasi balik na natin yan dito. Grabe dumi guys, no? Ayan. Yan na yung mga basic maintenance na ano natin, nalalaman natin about sa car. So ibalik na natin yung saglit, ipakita natin. So yan, kung nakikita nyo, ito yung cabin air filter natin, no? Yan. Nung nakaraan yan, nung unang bili namin to. So sa marketplace kasi namin binili itong sasakyan na to. So ang nangyari, pinalitan ko siya ng cabin air filter kasi sobrang baho nung lumalabas na hangin. Siguro hindi na naasikaso ng may-ari. Fireman kasi yung may-ari nito eh. So yun, at isasarado na natin siya, no. So yan, kung mapapansin nyo, ang gagawin natin dyan is itong dalawang magkabilang dulo na to, ito. Itong dalawang magkabilang gilid na to is ipupush mo lang ng ano yan. Tapos papasok na yan dyan. Yan, pag may narinig kayong tumunog yun, di ba okay na siya, ang bilis lang. So yun, tapos ibalik na natin yung ato natin sa mga yung ating lisensya, yung ano natin, ng papers ng car natin, at saka yung ating kabango na nandito nakalagay. Dito ko lang nilalagay yan. Yan. Para pag naubusan. Yan. So okay na guys, no? So yan, no guys, at okay na, no. So ngayong araw na to guys is day off tayo. So yun, may time tayo para mag-check ng sasakyan, at kahit pa paano okay naman yung ano niya, okay naman yung mga fluids niya, yung oil, yung washer fluid yan, okay naman, yung battery, okay naman siya, yung ating mga electrical components is okay naman siya. Pinunasan ko, medyo medyo moist, may moist kasi sa snow, no. So winter kasi ngayon. So medyo syempre pag kapag yung engine natin is mainit, so may malaki talaga yung possibility na magkaroon ng moist sa loob ng hood natin. So yun, pinunasan ko yung mga electrical components, brake fluids, tire pressure, yan. Chinek na natin yan, no. Yung ating mga air filter, cabin air filter, at saka yung engine air filter natin. Yun. So chinek na natin yun. So yan, malinis na naman. Na-check ko na, malinis na siya. Okay na, nilinis ko na siya ngayon. So sa mga hindi pa guys nakakaalam at nagtatanong, itong sasakyan namin nabili guys is 2015 Honda Civic. So hindi ko na sasabihin kung magkano ko siya nabili, pero cash namin siyang binili. So hindi ko kasi guys kaya ng financing. So personally guys, hindi ko talaga kaya ng financing. So nag-decide kami mag-asawa na mag-ipon na lang kami ng pera, mag-save kami para yun, pagka nakaipon kami, makabili kami ng kahit na second hand sasakyan lang. So
sa mga ano guys, sa mga subscriber natin guys na nagtatanong yan. Ito guys is napaka-reliable niya sa gas. Yun nga lang medyo maliit kasi yun, syempre kapag ka may family ka na no, so talaga parang mas recommended is SUV. Pero darating naman tayo diyan. Pero sa ngayon kasi guys is doon lang muna tayo sa budget na kaya natin. So yun, isa pala akong Honda enthusiast. Honda enthusiast ako, pero tingnan natin one day kapag loobin ni Lord na makakuha tayo ng SUV. Tingnan natin kung makakuha tayo ng Toyota or yun, Honda ulit. So, yun guys no. Yun, okay na lahat. So, maraming salamat sa pagsama at walang sawang suporta sa channel namin sa Menado Family. Kung bago pala kayo sa channel namin guys, is huwag niyo kalimutang mag-like, share and subscribe at mag-comment na rin kayo guys para masagot namin or makapag-vlog kami patungkol dito sa buhay sa Canada. So, yun guys, no, maraming salamat and see you for the next video. God bless.